Mapagpalang araw, mga mare. Simulan mo na ang mag-upload ng mga nakastore lang sa phone mo. At pagkapirahan na yan. Itong egg tart recipe na ito ay naipamana nga pala ng amo kong American diplomat. Sundan nyo na nga lang ho ang recipe sa mga interesado. Nung una nga ay wala akong alam sa pagbibake. Aba ay nung nasimulan ay nawili na ang inday nyo. At halos araw-araw nga ay may order request si madam. Kung ano-anong maisipan, ipapabake at sinimulan nga niyang magdala sa office niya. Masarap sa pakiramdam yung napupuri ka sa mga pinaghirapan mo i-bake. At dahil nga nagustuhan ng mga workmate niya ay laging sold out. Di nagtagal nagre-request din ang mga ka-workmate niya at halos araw nga, iyan na lang ang trabaho ko, ang mag-bake up. Abay nakakalimutan na ang maglinis ng bahay. At sabi niya some other time na daw. Stay out ako kay madam. Kaya sa umaga pagpapasok ako, ito lagi ang sinisimulan ko, ang mag-prepare ng mga recipe. Sa sobrang sold out nga araw-araw, nakakatanggap na kami ng party. Mga birthday party, magpapabake ang mga ka-workmate niya. At pag may event sa US Embassy. Sa sobrang willing nga ni madam, ginawa niya na nga negosyo. Aroy, Diyos ko, Inday. Kaya ang ginawa na lang niya, kumuha siya ng tagalini sa bahay at binayaran. Feeling ko, isa na akong dalubhasang master baker. Hindi lang ito ang ginagawa ko. Meron din mga cookies, chocolate cookies, lalo na yung favorite ng alaga ko. May muffins, may cakes, at kahit Quaker Oats cookies, pinapagawa na rin niya. For breakfast daw. At kung sa tuwing araw-araw na pag-uwi niya, naabutan niya ako sa bahay, puro papuri na lang natatanggap ko sa kanya. Salamat sa Diyos. Dahil ako daw ay may hidden talent at ngayon lang daw na-discover. Baka daw pag-uwi ko ng Pilipinas, magtayo na ako ng bake shop at iwan ko siya. Ko naman, madam, kung bibigyan mo ba ako ng pampuhunan, gagawin ko talaga. Imagine kung gaano kamahal ang oven, ang mga baking equipments. Kung makapag-save nga talaga ng pera, why not, diba? Sa totoo lang, siguro namana ko to sa father ko. Master baker po pala yun. Meron po kaming bake shop noon. Pero wala akong idea sa mga ganito. Never akong humawak o nag-try ng pagbe-bake. Ngayon lang talaga. Kaya nga sabi ng father ko, ako nang papalit sa kanya. At tuwa naman sila. Dahil may magmamana daw ng galing ng papa ko. Yung mga baking equipment namin, tsaka oven namin ay naibenta na nung araw pa. Kaya wala na halos kaming pang baking. Abay, kahirap din palang mag-voice over, mag-iisip ka kung anong mga sasabihin mo. Lahat naman kasi ng recipe ay nakapost na dito sa video ko. I-follow mo na lang step by step para sure kang masarap ang kalalabasan. Itong recipe ni madam na binigay sa akin ay nakatago pa sa baul niya. At hinihingi nga ng mga ka-office mate niya ang mga recipe at talagang ayaw niya ibigay. Ito raw ay pang business namin. Pero ito na nga, nakikita nyo na i-share ko na sa inyo. Bahala na kayo kung gagawin nyo. Pero natitira ko nung siguro din ko sa inyo na pang negosyo talaga ito. At sobrang sarap. Parang naalala ko nung nag-Hong Kong ako. Lagi ako may egg tart. Kasi favorite ko yung pagbababa ako galing bundok. Kasi nga bundok nga po yung yung bahay ng amo ko sa Hong Kong. Pagbababa ako, may bake shop doon, lagi ko naaamoy. Ganito yung lasa ng ng egg tart nila. Wala akong ibang binibili sa bake shop doon sa Hong Kong kundi egg tart lang. Abay, hindi ko na lang ito ipopost sa Facebook kasi nga friends ko si madam sa Facebook at makikita niya itong recipe niya, baka magalit sa akin. I-share ko na sa inyo. Hindi lang po kasi sa recipe na sumasarap ang baking, kundi sa step by step po kasi siya. Yung procedure na paggawa ng egg tart. Mukha lang siyang matrabaho, pero pag na-enjoy mo na, hindi pa nga ito flawless, hindi pa siya perfect. Kasi first time ko nga ito gawin. Hindi ko na nagawang videohan yung mga huli kong pagbe-bake kasi marami na nga kaming orders. Busy na ang inday nyo. Kaya
Ano pang hinihintay nyo? Gaya yun na. Thank you for watching.